Marlo, saan tayo pupunta? Dahan-dahan lang. Malalaman mo pagdating natin. Marlo, nandyan na ba tayo? Marco, paano ka naging napakaswerte? Napakasalan si Binibining Rivers mula sa sambahayan ng mga Rivers at maging tagapagmana ng Rivers Holdings Group. Marlo, ano ang sinasabi mo? Maaaring hindi tayo magkadugo, ngunit sa hinaharap, huwag mong kalimutang tulungan ako. Siyempre, pamilya tayo. Ganyan ang mabuti kong kapatid. Alam kong maaasahan kita. Marlo, kung wala nang iba, uuwi na muna ako. Kailangan ko pa maghanda para sa kasal. Huwag kang mag-alala sa kasal. Ano? Ang isang patay ay hindi dapat makialam sa mga gawain ng buhay. Marco, magpahinga ka ng payapa. Ang iyong kumpanya, ang iyong asawa, ang iyong swerte. Akin na lahat ngayon. Malamig ang lupa. Tumayo ka. Sabi ng pulis, nagpakamatay si Marco. Ano? Hindi ko rin maintindihan. Kakapamanahan pa lang niya ng kumpanya at malapit na siyang pakasalan ka. Bakit siya pumili ng magpakamatay? Hindi tayo magkadugo. Ngunit tuwing naiisip ko siya, nalulungkot ako. Ipinangako niya sa akin. Bakit niya ako iniwan? Ano na ang anak ko? Ano na ang kumpanya? At ang kasal? Ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Nandito pa ako. Ako ang kapatid niya. Papalitan ko siya. At aasikasuhin ang lahat. Simula ngayon, ang anak niya ay anak ko na. Hanggang kaya mong harapin ito mag-isa, tutulungan kitang malampasan ito. Marco, ang magiging manugang ng Rivers Holdings Group, nagpakamatay kagabi. Ang kumpanyang dating pinamahalaan ni Marco ay pinapatakbo na ngayon ng kanyang nakatatandang kapatid na si Marlo. Kapatid ko? Paano siya nagpakamatay? Kinuha na niya ang kumpanya ng namatay at sinabing, napapalitan niya ang kanyang yumaong kapatid. Upang alagaan ang anak na babae ng pamilya Rivers habang buhay. Marco, hahanapin ko ang katotohanan para sa iyo. Kung ikaw ay minaltrato, magiging isang naghihiganting espiritu ako. At gagawing ang mga nanakit sa iyo. Magbayad ng halaga? Kapatid, maghintay ka lang. Malalaman ko ang totoo nito. Ngayon iniisip ng buong mundo na nagpakamatay ka. Ang iyong kumpanya ay akin na.
Ang natitira na lang ay ang iyong asawa. Anong problema? Bumalik na ba si Marco? Jocelyn. Wala na si Marco. Hindi na makakabalik ang mga patay. Tanggapin mo na yan. Pero kanina lang. Wala naman sa labas. Jocelyn, huwag kang mag-alala. Wala na si Marco. Nandito pa ako. Aalagaan kita at ang bata. Nitong nakaraang 2 araw, inilagay mo ako sa pamamahala ng kumpanya. At maganda naman ang ginawa ko, di ba? Salamat sa pagtulong mo sa akin. At sa pagiging tatay ng bata sa papel. Pagkatapos ng kasalan, ibibigay ko na ang kumpanya. Mukhang kwarto ni Marco yan. Jocelyn, manatili ka rito at huwag gumalaw. Maging mabuti ka. Huwag kang mag-alala. Bahala na ako. Titingnan ko. Enero 1, 2006. Maulap. Pinalayas ni tatay sina nanay at ate. Mag-isa lang ako at takot. Hunyo 2, 2006. Makulimlim. Lasing na naman si tatay. Binugbog na naman ako. Marco, ito ba ang isinulat mo sa liham mo? Na sinabi mo kina nanay at sa akin na wag nang mag-alala sa magagandang araw? Hunyo 7, 2010. Mahinang ulan. Ang bagong asawa ni tatay ay nagdala ng isang lalaking anak na kaedad ko. Hindi sila umiinom, pero mas malala pa ang pambubugbog nila. Pagkatapos maghiwalay at magpakasal muli si tatay, Gaano pa kayang kawalang katarungan ang dinanas mo? matagal na rin mula nang huli akong sumulat. Malakas ang ulan ngayon. Pero napakasaya ko dahil si Jocelyn ay magpapakasal na sa akin. Gayunpaman, kailangan kong lumabas ngayong gabi. Ito ang araw ng aksidente. Kakaiba. Narinig ko lang ang ingay sa loob. Anong ginagawa mo? Ang ingay mo. Nanay, sa tingin ko nakita ko si Marco. Ano bang sinasabi mo? Alam na alam mo. Patay na siya. Noong bata siya, sinaktan natin siya. Naglakas ba siyang lumaban? Kahit maging multo siya, duwag pa rin siya. Hindi siya maglalakas loob na pumunta. Totoo. Huwag kang mag-alala, nanay. Sa loob ng 3 araw, pakakasalan ako ni Jocelyn. Sa oras na iyon, ibibigay niya sa akin ang kumpanya ng buo. Ang Rivers Holdings Group ay may bilyon-bilyong asset. Itinago pala ng batang iyon dito. Muntik ko nang makalimutan. Wasakin mo.
Kaya ikaw ang pumatay kay Marco. Marco, manood ka mula sa langit. Ang kasal sa loob ng 3 araw. Ang ate mo ay gagawa ng hustisya para sa iyo. Sandali, ayos ka lang ba? Ayos lang. Jocelyn. Anong ginagawa mo dito? Malapit na magsimula ang kasal. Sa tingin ko, Imposible. Sobrang namimiss mo yata siya. Huwag ka nang mag-isip ng sobra. Kami ni Marco ay magkasamang lumaki. Mas malalim ang samahan namin kaysa sa inyo. Ang gusto kong gawin ngayon ay pumalit sa kanya, alagaan ka, at ang anak na dinadala mo. Tara na. Mga panauhin, mga kaibigan, salamat sa lahat ng naglaan ng oras mula sa inyong abalang schedule upang dumalo sa aking kasal. Sa tingin ko, dapat malaman ng lahat ang bunsong kapatid ko ay nagpakamatay kamakailan. Bilang kanyang nakatatandang kapatid, nakaramdam ako hindi lang pagkalito kundi galit na galit. Ang ikinagagalit ko ay kung paano niya iniwan ang kumpanya sa ganitong panahon at ang kanyang nobya at pero ako ang kapatid ni Marco. Magkasama kaming lumaki. Malalim ang samahan namin. Mula ngayon, maging ang kumpanya. O si Jocelyn, ako na ang bahala sa lahat sa kanyang lugar. Naniniwala ako na ang espiritu ng aking kapatid sa langit ay sa wakas ay makapagpahinga ng payapa. Kuya, nakikita mo ba ito? Kuya, nakikita kita. Nakikita mo ba ako? Kuya, mukha kang maputla. Anong nangyayari? Hindi ba namatay yung kapatid niya? Kaninong boses yon? Maaaring Imposible. Talagang imposible. Marco, hindi siya patay. Sino ka ba? Ang tapang mong manloko? Nagpapanggap na kapatid ko. Umalis ka na dito. Patay na itong tao. Biro lang to ng isang tao. Anong klasing tao? Napakawalang puso. Sa masayang araw ng anak ko, ginagawa ito. Malas talaga. Ma, hindi na ito tungkol sa malas. Hindi ako takot sa biro. Pero hindi siya dapat, sa lahat ng bagay, nagpanggap na yumaong si Marco. Bilang kanyang nakatatandang kapatid, talagang hindi ko ito papayagan. Ang husay na kapatid. Para kay Marco na magkaroon ng ganyang kapatid, ay talagang kanyang biyaya. Ang taong nasa telepono kanina, hindi ko alam kung sino ka. At hindi ko alam kung paano mo nakuha ang boses ng kapatid ko. Pero nagawa mong mainis ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Sa halip na magtago sa likod? Bakit hindi ka humarap sa akin at magsalita? Kuya? Hinahanap mo ba ako? Pre, bakit ka kasama ng girlfriend ko? Bakit suot mo ang mga damit ko nakatayo sa kasal ko? Noong gabi, bago ang kasal, inilabas mo ba ako? Ikaw, inilabas mo ako para gawin ang ano? Ikaw ba ang may gawa? Patayin mo na yan. Wala akong alam. Bitawan mo. Pre, naalala ko na. Noong gabing iyon, inilabas mo ako. Anong nangyayari? Bakit hindi mo siya hayaang matapos? Oo, may guilty conscience ba? Bakit ka kinakabahan? Ako, hindi naman. Marlo, Ayoko lang. May magpanggap na kapatid ko. At siraan ang reputasyon niya. Ang bunso kong kapatid. Noong nabubuhay pa siya, mahal na mahal niya ako, ang kuya niya. Hindi siya magsasabi ng ganyan.
Kung nagsisinungaling ako kahit kaunti, sana tamaan ako ng kidlat. Patayin mo ako. Hindi talaga siya makakabalik, di ba? Huwag kang lalapit sa akin. Imposible. Huwag kang lalapit sa akin. Imposibleng babalik siya. Jocelyn, saan ka pupunta? Bumalik na si Marco. Hahanapin ko siya. Jocelyn, okay ka lang? Bitawan mo ako! Bumalik na si Marco. Kailangan ko siyang hanapin. Siya ang ama ng anak ko. Siya ang tagapagmana ng kumpanya. Anong sinabi mo? Ang kumpanya ay akin na. Ako lang ang tagapagmana ng kumpanya. Kung maglakas loob ka pang banggitin ang patay na lalaking iyan, sumusumpa ako, ipapadala ko ang bastardong nasa tiyan mo pababa upang makipagkita sa kanya. Baliw ka! Ang batang ito ang tanging iniwan ni Marco sa akin. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Panoorin mo lang ako. Babayaran mo ito. Hindi ka ba natatakot na babalik talaga si Marco para sa'yo? Isang patay na lalaki? Anong inaasahan mong gawin niya? Bitawan. Tigil. Matagal na tayong hindi nagkita. Multo. Isang multo. Nandito siya para kitlin ang buhay ko. Demonyo ka, lumayo ka. Lumabas ka. Nanay, hindi mo ba ako kilala? Mainit ka. Hindi ka multo. Tao ka. Lumayo ka sa akin. Imposible. Hindi ka maaring si Marco. Hindi ba ninyo ako na-miss? Hindi ba kayo nagdalamhati sa pagkamatay ko? Kaya ngayong bumalik ako, parang hindi kayo masyadong masaya. Paano kami magiging masaya? Ngayong bumalik ang kuya, kailangan ng kuya na ibigay ang kumpanya pabalik, di ba? Hindi lang ang kumpanya, pati na ang asawa niya. Marco, bumalik ka! Namiss kita sobra. Jocelyn, gising ka. Patay na si Marco. Ang taong nasa harap mo ay peke lang. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang dami mo sinasabi. Ayaw mo lang ibigay sa akin ang kumpanya. Kung talagang ikaw si Marco, ibabalik ko sa iyo ang kumpanya. Nakakalungkot lang, hindi ka ang totoong Marco. At mayroon akong patunay na hindi ikaw siya. Paano mo ito mapapatunayan? Isang DNA test. Bakit ako papayag diyan? Ano? Natatakot ka ba? Kung ikaw ang tunay na Marco, bakit hindi mo gagawin? Nakikita ko na. Sadyang nagpa-opera ka para kamukha ng pangalawang anak ko. Para lang sirain ang kasal. Habol mo ang kayamanan ng pamilya Rivers. Buwisit ka. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos? Ang ginto ay hindi natatakot sa apoy. Kung malinis ang konsensya mo, sumailalim ka sa DNA test para maniwala ang lahat. Ano bang problema? Kung hindi mo gagawin, peke ka talaga. Siya, umapayag ako. DNA test, sige. Pero kung ako nga ang tunay na Marco, ano ang gagawin mo? Ano ang gusto mo? Pagkatapos lumabas ang resulta, kung ako ay huwad, tatanggapin ko ang anumang parusa. Pero kung ako nga ang tunay na Marco, lahat ng utang mo sa akin, ibabalik mo lahat. Ano bang kinuha ko sa iyo? Ang sasakyan na minamaneho mo, ang bahay na tinitirhan mo, lahat binili gamit ang ninakaw mong pera, tama ba? Paano niya nalaman? Ano? Takot? Hindi. Sinisiguro niya akong takutin para iwasan ang DNA test. Hindi ako papayag. Siya. Gawin na natin ang test. Doktor? Hindi siya maaaring si Marco.
Hindi siya ikaw. Diba? Sino ka? Ako ay... Narito na ang resulta. Basahin mo ng malakas. Ang DNA ay tugma ng buo. Siya mismo si Ginoong Marco. Anong sabi mo? Sigurado ka bang hindi mo ginulo ang pagsusulit? Oh, siya nga. Lumayas ka. Dahil napatunayan na ang pagkatao ko, ang utang mo sa akin. Dapat mong ibalik. Tiyak na sinuhulan mo ang doktor. Sadyang ginawa mong peke. Hindi ako naniniwala. Sinusubukan mo bang tanggihan ito? Ano ba ang ingay na ito? Lumayas ka. Lumayas ka. Mas malayo, mas mabuti. Kapag umalis ka, huwag nang bumalik pa. Tay, Ikaw talaga, Pilyo. Bakit hindi mo ako inanyayahan sa kasal mo? Ngayon, kahit ano pa man, kailangan mong bayaran ang utang mo sa akin. nagsugal ka na naman? Tay, patay na si Marco. Peke siya. Kalokohan. Paano ko hindi makikilala ang sarili kong anak? Nagkautang ka na naman? Ganito, sinasabi mong peke siya at bibigyan kita ng 100,000. Gusto mo akong ipahamak ang sarili kong anak? Hindi bababa sa 1,000,000. Si? 1,000,000? Sige. Tay, Sino ang tatay mo? Lahat, makinig kayo. Hindi siya anak ko. Peke siya. Peke siya. tatay, ano bang sinasabi mo? Kinuha mo ba ang pera niya? Good. Para sa pera, hindi mo na makikilala ang sarili mong anak? Huwag kang magsalita ng katarantaduhan. Sino ang kumuha ng pera niya? Kanina lang kilala mo ako, ngayon sinasabi mong hindi mo ako kilala. Lasing ako noon. Nagkamali ako. Nagkamali ka? Pero hindi naman maaring magkamali ang DNA, di ba? Ako mismo si Marco. Si? Sinasabi mong hindi ka peke? E di hubarin mo ang damit mo at ipakita sa lahat. Si Marco ay may birthmark sa dibdib. Ang katawan ni Marco ay walang anumang birthmark. Wala akong birthmark sa katawan ko. Van, Ang sinasabi mo ay hindi counted. Tatay, meron ba siya o wala? Ang anak ko ay may birthmark sa dibdib. Kung wala ka nun, peke ka. D8. ikaw. Miguel, para sa stepson na ito, gagawa ka ng hindi umiiral na birthmark para idaan sa patibong ang sarili mong anak. Hubarin mo na ang damit mo. I-verify ng lahat. Kung wala kang birthmark sa dibdib, hindi ka si Marco. Kung gayon, akin pa rin ang lahat. Nagpa-DNA test pa nga. Huhubad para tingnan ang birthmark. Takot ka na ngayon? Hindi ko sila pwedeng malaman. Babae ako. Anong dapat ikatakot? Hindi maghuhubad? Tutulungan kita. Sandali. Tulungan kitang tanggalin ito. Sandali lang. Mapapatunayan ko ito. Wala akong anumang birthmark sa katawan ko. Ito ay litrato ko noong bata pa ako. Makikita mo ng malinaw. Walang kahit ano sa dibdib ko. Ang bata sa litrato at ang tao halos magkapareho. Oo, walang tanda ng pag-photoshop at walang birthmark sa dibdib. Tatay, hindi mo ba nakikilala ang sarili mong anak? Ngayon? Anong walang kwentang litrato? Lahat peke. Peke. Tatay, alam kong hindi mo ako mahal. Pero paano mo pa ang tanging litrato ko noong bata mapupunit? Ikaw, maliit na bastard, sinira ang plano ko.
Gusto mo ba napatayin kita sa pambubugbog? Sige, tamaan mo ako. Para bang hindi mo pa ako sapat na binugbog sa mga nakaraang taon. Ang mga peklat na ito? Imposible. Ang mga sugat mo ay gumaling na matagal na. Sila, nawala. Ang mga peklat na napakasakit. Kahit gaano karaming ointment ang gamitin mo. Nagiiwan sila ng mga kahila-hilakbot na marka, hindi ba? Hindi maglalakas loob si Marco na kausapin ako ng ganyan. Sino ka ba talaga? Ako ang anak mo. Ang anak na binugbog mo noong lasing ka. Ang anak na pinaluhod mo sa nagyayelong niebe. Hindi, ikaw. Ang peklat na ito ay noong gumagawa ako ng takdang aralin at sinunog mo ako ng sigarilyo. Ang peklat na ito sa aking sentido ay noong nag-uwi ako ng parangal at inihampas mo ang ulo ko sa sulok ng mesa. At ang peklat na ito sa aking leeg ay noong humingi ako ng pera para sa paaralan at sinaksak mo ako ng kutsilyo. Bawat isa sa mga ito. Nakalimutan mo na ba lahat? Ang ganyang halimaw ay hindi karapat-dapat tawaging ama, karumal-dumal. Pumunta ka sa impyerno. Marco, mali si tatay. Mali si tatay. Sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Ngayon mo lang nalaman na anak kita. Kanina, hindi mo man lang ako nakilala. Hindi ko ginawa. Siya ang nag-udyok sa akin. Huwag kang maglakas loob na akusahan ako ng mali dito. Ano pa ang gusto mong ipaglaban? Kanselado na ang kasal. Dalhin mo sa akin ang mga bagay. Inaamin ko na may kakayahan ka. Pero sinasabi ko sa'yo, gusto mong magpanggap na Marco at kunin muli ang mga bagay. Hindi ganoon kadali. Mga ulat, peklat, larawan lahat ay pwedeng peke. Pero may isang bagay na talagang hindi mo kayang pekein. Ano? Ilabas mo. Dalhin siya. Ito ang computer ng Rivers Holdings Group na may pinakamataas na clearance at ang pinakamahalagang confidential na file. Ang computer na ito ay nakalock sa iris ng kapatid kong si Marco at siya lang ang makakapag-unlock nito. Ang iris recognition ay kasalukuyang ang pinakamainam na biometric verification. At ang iris pattern ng bawat tao ay natatangi. Hindi ito pwedeng magkapareho kahit sa kambal. Tama, maliban na lang kung siya mismo. Walang ibang makakapasa sa iris verification. Paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ay Marco, hindi ba? Kaya sa harap ng lahat, i-unlock mo ito at ipakita sa amin. Ayaw kong maniwala na ang patay ay maaaring mabuhay muli. Ang mga iris ay natatangi. Tignan natin kung paano mo ito pekein ngayon. Ano ang problema? Lakas loob ka ba o hindi? Takot ka ha? Peke ka. Hindi mo makukuha ang kayamanan at tagumpay ng anak ko. Nakita niyo ba yon? Natatakot siya sa iris scan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi siya si Marco. Kaya ang kumpanyang ito, sa akin pa rin. Sinong nagsabing takot ako? Gagawin ko ang iris scan, pero may kondisyon ako. Kung pumasa ako sa scan, ako mismo si Marco. Anong pusta mo? Iris scan ito. Imposibleng pumasa ka. Paano kung pumasa ako? Paano kung... Sige, kung pumasa ka, ipapahayag ko sa lahat na ako, si Marlo, ay magbibitiw bilang punong tagapamahala at ibabalik ang kumpanya sa kanya. Ang kumpanya lang, masyadong maliit ang pusta. Walang saya. Magnusta tayo ng malaki. Anong gusto mong ipusta? Kung pumasa ako sa iris scan, bukod sa ibalik ang kumpanyang nararapat sa akin, gusto ko ang bahay at kotse mo. Lilipat lahat sa pangalan ko. Si, kung bumagsak ka sa iris scan, gusto ko lumpuhin ang mga kamay at paa mo. Marlo, baliw ka ba? Pustahan ang lahat. Paano kung matalo ka? Wala ka nang makukuha. Umalis ka. Wala ka namang kinalaman dito. Magsimula na tayo. Teka, hindi sapat ang salita. Kailangan ko ng totoo. Si. Sa loob ng 10 minuto, lahat ng ari-arian ko ay idodokumento at ipapadala. Ano sa tingin mo? Pwede na bang mag-iris scan? Isa pa.
Kung pumasa ako sa iris scan, lahat ng pagmamaltrato mo sa akin sa mga nakaraang taon, babayaran mo ako ng doble. Paano nangyari iyon? Nasunog na natin ang diary na ito. Nasunog na natin. Nasunog. Kailangan mo ba akong basahin ito para patunayan? Hindi na kailangan. Magsimula na tayo. Siyempre, Dalawa lang sa mundo ang may magkaparehong iris. Ang posibilidad ay 1 sa 100 bilyon. Hindi mo ito mabubuksan. magtiwala ka sa akin. Ang iris system ng aming kumpanya ay gumagamit ng pinaka-advanced na teknolohiya pang seguridad. 3 subok lang ang mayroon ka. Kung ang ikatlong subok ay nabigo pa rin, ang mahahalagang kumpidensyal na file sa loob ay ganap na masisira. Imposter, mas mabuting mag-isip ka ng mabuti. Kung matrigger mo ang mekanismo ng proteksyon ng computer na ito, hindi ka lang magiging lumpo. Mahaharap ka rin sa kaso. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Sige, gusto kong makita kung gaano ka katagal magpakatigas. Ang Rivers Holdings Group ay ang pinakamayaman sa lungsod ng Kanlungan. Ang computer na iyon ay may pinakamataas na clearance. Ang mga confidential na files sa loob ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 bilyong dolyar. Sinusuri. Oo, kung may magkamali, daan-daang bilyon ang mawawala na lang sa hangin? Kung siya ay demanda, ilang taon ba siya sa bilangguan? Nabigo ang pag-unlock. Hindi tugma ang mga resulta ng scan. Babala, gumamit ka na ng isang pagtatangka. Ang 3 bigong pagtatangka ay automatikong sisirain ang mga files sa device. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo. Sinabi ko sa iyo. Hindi siya. Kaya talagang peke ito. At naniwala talaga ako sa kanya. Manloloko. Bigo ka na ngayon. Tingnan mo ang mga payat na braso at binti. Alin ang dapat kong unang baliin? Wag! Kahit hindi siya si Marco, paano mo siya masasaktan? Makinig kang mabuti. Hindi siya ang kapatid ko. Patay na ang kapatid ko. Gamit ang mukha ng kapatid ko para sirain ang kasal natin. Pakakasalan kita. Ibibigay ko sa iyo ang buong Rivers Holdings Group. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Kapag nakikita siya, para itong huling bakas ni Marco sa mundong ito, ang huli kong alaala. Huwag kang umiyak. Sinisira mo ang puso ko. Jocelyn, gusto ko lang na ang impostor na ito ay nandaya sa iyo. Kaya kung pipirmahan mo ang kontrata ng paglipat ng kumpanya sa akin ngayon din, maniniwala ako sa iyo. Sige, papagawa ko agad ng kontrata. Teka muna, Ano na naman ang gusto mo? naglagay lang ako ng contact lens. Mag-verify tayo ulit. Nabigo ka na. Kumpirmado na napeke ka. Bakit ka pa nag-aabala mag-verify? Eksakto. Patuloy kang nagsasayang ng mga oportunidad. Huwag mong sabihin sa akin na sinasadya mong sirain ang mga confidential na files sa computer. Umalis ka. Nag-scan. Matapos ang lahat ng ito, lumalaban ka pa rin sa isang laban na tiyak na matatalo. Ang iris verification ay talagang hindi maaaring pekehin. Maliban kung ikaw ang tunay na Marco at walang paraan na ikaw siya. Paano pumasa ang verification? Matagumpay ang pag-unlock. Imposible. Ito ay talagang imposible. May mali siguro. Tiyak, kung ito ay isang issue sa computer, paano kung? Subukan mo? Natukoy ang iris scan. Nabigo ang pag-unlock. Gusto mo bang subukan ulit? Kung ang mga file na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon ay masira, hindi ka lamang haharap sa demanda mula sa Rivers Holdings Group, kundi mabubulok din sa bilangguan habang buhay. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Sinusubukan mong umiwas ngayon? Lahat ito ay akin na ngayon. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na sa kumpanya ngayon din. At ang mga ari-arian na ito. Pinalaki kita sa loob ng maraming taon. Ikaw na walang utang na loob. Pinalalayas mo ang buong pamilya natin.
Wala ka bang konsensya? Nanay, sa tingin ko, nagkamali ka ng intindi. Hindi kita pinalalayas. Ano ang ibig mong sabihin? Kung tama ang pagkakatanda ko, ang bahay na ito ay binili gamit ang pera ko. At ang mortgage ay binayaran ng aking sahod. Walang problema na ilagay sa pangalan ko, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, syempre pwede kang magpatuloy manirahan dito. Pero simula ngayon, kailangan mong magbayad sa akin ng renta. Tama. At itong journal. Bawat entry, babayaran mo ako ng doble. Kung hindi, Ikaw, sinaktan mo ako. Oo, sinaktan kita. Ikaw bilang madrastra ay minamaltrato si Marco mula noong bata pa siya. Karapat dapat ka lang. Hindi. Huwag mo akong saktan. Kuya, bigyan mo ako ng posisyon sa kumpanya. Pakiusap. Pinilit niya akong gawin ang lahat ng iyon. Wala akong kinalaman doon. Pwede mo ba akong bigyan ng trabaho sa kumpanya? Pakiusap. syempre. Pero depende ito sa iyong performance. Wala nang iba dito. Sabihin mo sa akin, hindi ka si Marco, di ba? Hindi ka si Marco, di ba? Matagal na akong kasama si Marco. Kilalang kilala ko siya, kahit na kapag may mukha ka niya at pumasa sa iris scan, hindi ka pa rin siya. Jocelyn, Sabihin mo sa akin, hindi ko sasabihin kanino man. Sino ka ba talaga? ako si Marco. Pasensya na para maipaghiganti si Marco. Hindi ko maaaring sabihin ang aking pagkakakilanlan. Nagsimula kang kumain bago pa dumating ang buong pamilya. Baka isipin ng iba na hindi sanggol ang dala mo, kundi isang gintong ladrilyo. Ma, buntis ako. Mabilis akong magutom. Kain, iyon lang ang alam mo. Noong buntis ako kay Marlo, hindi ako ganito kaarte. Ma, ano ba dapat kong kainin? Ito. Inihanda ko itong pampalakas para sa buntis para sa iyo. Ikaw, inumin mo ito. Ma, sabi ng doktor, hindi pwedeng basta-basta uminom ng kahit ano sa pagbubuntis. Ano? Nagising ako ng maaga para magluto nito para sa iyo. Wala ka bang respeto sa akin bilang iyong ina? Ngayon kailangan mong inumin ito. Ma, Buksan mo ang iyong bibig nang masunurin. Inumin mo. Inom. Anong ginagawa mo? Uminom ka. Inumin mo iyan. Buksan mo ang bibig mo. Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? wala yon. Mabuti ang intensyon ni nanay. Pinainom niya ako ng pampalakas para sa buntis. Itong pampalakas mo para sa buntis. Amoy musk ito. Ang sanggol sa tiyan ni Jocelyn ay napakaliit. At gusto mo itong patayin? Ano ba talaga ang iniisip mo? Kalokohan iyang sinasabi mo. Ito ay lumang tradisyonal na gamot mula sa aming lalawigan. Ang mga buntis ay umiinom nito. Sigurado ka bang ligtas ito? Siyempre. Ito ay kayamanan. Mabuti ito para sa iyong kalusugan. Hindi ko kayang inumin ito para sa sarili ko. Sige, mabuti ito ha. Dahil napakabuti nito, dapat si nanay ang uminom nito. Hindi ko iinumin iyan. Inumin mo. May laman ba ito? Hindi ako kumakain ng dumi ng tupa. Bitawan mo. Marco, anong problema mo? Si nanay, hindi niya ako pinapakain at pinainom niya ako ng bagay na iyon. Ikaw, bilang manugang, at ikaw, bilang anak na lalaki, para sa isang maliit na bagay, ginawa ninyong ganito si nanay? Maliit na bagay? Marlo,
Balak ko sanang ibigay sa iyo ang kumpanya, ngunit sa palagay ko, hindi na. Ano ang sinabi mo? Si Jocelyn ay buntis at kailangan ng pahinga. Dadalhin ko sana siya sa isla para sa pangangalaga ng buntis. Wala akong balak patakbuhin ang kumpanya. Kung hindi dahil sa insidente ng kasal noong 1 buwan, lahat ng ito ay sa iyo na sana. Marco. Makinig ka sa akin, Marco. Aksidente ang kasal. Akala ko patay ka na. Kaya ako tumulong sa pag-aalaga kay Jocelyn. At sa bata. Talaga. Sumusumpa ako kung ito ay kasinungalingan. Naway mamatay si Marlo sa isang malagim na kamatayan. Marlo, paano niya ako tinatrato kanina? Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng halimaw na iyon. Anong halimaw? Siya ang kapatid ko. Anong halimaw iyan? Siya ang kapatid ko. Sinaktan mo si nanay. Mula ngayon, ako na ang bahala kay nanay. Hindi na ako magdudulot ng problema sa iyo. Kailan mo dadalhin si Jocelyn sa isla? Kaya kong kunin ang kumpanya anumang oras. Itong gamot na ito, Nanay, ang iyong anak at asawa niya ay naghanda nito para sa iyo. Paano mo ito nasayang? Ang gamot na ito, may. Umin ako. Marco, ano sa palagay mo? magaling. Pero ang kumpanya, hindi ko pa rin ito maibibigay sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Niloloko mo ba ako? Siyempre hindi. Kamakailan lang, may napansin akong mga bagong mukha sa kumpanya at hindi sila malinis ang kamay. Kaya, sa ilang araw, magsasagawa ako ng pulong ng mga shareholders sa kumpanya. Kung bago iyon, maari mong alisin ang mga taong ito. Sa iyo na ang kumpanya. Pero mga tauhan ko silang lahat. Marco, pinag-isipan mo itong mabuti. Huwag kang mag-alala. Ang mga peste sa kumpanyang ito, tiyak na aalisin ko silang lahat para sa iyo. Mabuti. Inaabangan ko ang iyong pagganap. Marlo, makinig ka sa iyong ina. Si Marco ay hindi mabuti. Ang mga taong iyon ay ang mga impormante na pinaghirapan mong ilagay sa kumpanya. Kung aalisin mo silang lahat, marami kang magiging kaaway. Nanay, wala akong mawawala. Basta makuha ko ang kumpanya, walang halaga ang mga taong iyon. Tsaka, nag-check ako. Ang pagbubuntis ni Jocelyn ay talagang hindi matatag. Nag-book sila ng mga tiket sa eroplano para umalis sa loob ng 3 araw. Walang problema. Pero nag-aalala pa rin ako. Hindi mo ba sinabi na patay na si Marco? Kung gayon, sino ang taong ito? Sino ba siya? Ang pinakamahalaga ay makuha ang kumpanya. Nanay. Kuya. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Wala yon. Si nanay at ako ay nag-uusap tungkol sa pag-alis mo sa ibang bansa. Malapit ka nang umalis. Mamimiss ka ni nanay. Talaga? Nanay, mamimiss mo talaga ako? Oh. Paano kung hindi ako umalis? Hindi umalis? Ay, paano ka naman hindi aalis? Kuya, ang ibig sabihin ni nanay ay dapat mong isama si Jocelyn sa ibang bansa at mag-focus sa pagbubuntis. Ako na ang bahala sa kumpanya. Kapag ako ang namamahala, tiyak na uunlad ito. Hindi kita bibiguin. Ganoon ba? Akala ko gusto ninyong dalawa na lumayo ako hanggat maaari. Paano magiging ganoon? Tama, sinaktan ka ni nanay noon. Pero ngayon, nagsisi na si nanay. May pagkakaiba ang tunay na nanay at madrasta. Ang nanay sa puso ko ay ang nagsilang sa akin lamang. Paanong nasabi mo yan? Paano magiging ganoon? Wala kahit isang gasgas. Sandali, Marco. Hindi ba dati kang nag-set up ng social security account para kay nanay? Yung password, nakalimutan ni nanay. Pwede mo bang i-re-enter para sa akin? Hindi mo rin ba nakalimutan? Bata pa ang kuya mo, magaling ang memorya. Paano siya makakalimot, di ba? Tingnan natin kung paano ko mabubunyag ang iyong tunay na kulay. Bakit hindi ka natalo? Natatandaan ko ang password na ito. Sa tingin ko, hindi ko ito itinakda. Ako ang nagtakda ng password na ito. Naku, utak ko. Nakalimutan ko pa ang password ni nanay.
Pero sinuri mo ang social security ni nanay. Dapat alam mo ang password, di ba? Ganyan pala, akala ko. Sinusubukan niyo ako. Siyempre hindi. Talagang nakalimutan namin ang password. Paano kung sinabi ko? Nakalimutan ko rin? Tingnan mo kung gaano katakot. Inaasar ko lang kayo. Subukan mo ang sarili mong kaarawan para sa password. Bro, sa iyo ang pulong ng mga may-ari ng sapi bukas. Huwag mo akong biguin. Hindi pwede. Paano nangyari iyon? Maaari. Siya ba talaga si Marco? Bunso, huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang lahat. Pagdating ng pulong ng mga may-ari ng sapi bukas, ipapadala ko sa impyerno ang 2 berdugo na iyon. Hayaan silang makuha ang nararapat sa kanila. Sino? Sino yan? Marco Batrobe mo. Marco. Bakit ang dilim? Nasaan ka? Nag-short ang wire. Titingnan ko. Lumabas ka na. Baka madulas ka. Marco, bakit ang lambot mo? Parang babae. Medyo tumaba ako. Doon ka lang. Buksan ko ang ilaw. Huwag kang basta pumasok. Kung mahulog ka, ano ang mangyayari sa sanggol? Si. Pasensya na. Pagkatapos bukas, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tinawag ko kayo rito ngayon dahil mayroon akong isang bagay napakahalaga na ipahayag. Tulad ng alam ninyo, kanina, ako at ang kapatid kong si Marlo nagkaroon ng hindi pagkakasundo. May mga chismis sa labas. Ang ilan ay nagsasabi pa na ang pagkawala ko ay sadyang ginawa ni Marlo. Na gusto niyang kunin ang aking kumpanya at ang aking asawa. Kapatid, ano ang tingin mo sa mga chismis na ito? Ano ang tingin mo sa chismis na ito? Paano naging ganoon? Magkapatid tayo. Napakabuti ng relasyon natin. Paano ko gagawin para sa kumpanya? At sa isang babae, sasaktan kita. Hindi ako tao kung gagawin ko iyan. Totoo, hindi rin sa tingin ko ikaw ay ganoong uri ng tao. Siyempre. Kuya, magtiwala ka sa akin. Ipasa mo sa akin ang kumpanya. Maaari kang mapanatag. Pagdating ng panahon na iyon, tiyak na aalisin ko sa kumpanya ang lahat ng mga tiwaling parasites na ito. Bubunutin ko silang lahat. Sa mundong ito, anong relasyon ang mas maaasahan kaysa sa ating pagkakapatiran? Tunay nga. Ipinapahayag ko na simula ngayon, ipapasa ko ang kumpanya sa aking kapatid na si Marlo. Pirmahan mo itong kontrata. At ang Rivers Holdings Group, nagkakahalaga ng 10 bilyon ay magiging iyo. Huwag mong kalimutan ang mga salitang sinabi mo. Manager Montclair, hindi CEO Montclair. Pinabati kita. Ang pagbibigay mo ng kumpanya sa iyong kapatid ay isang tunay na matalinong hakbang. Mukhang magkakilala kayong dalawa. Siyempre, kami ang mga lagangat kay Manager Montclair. Wala talagang relasyon sa pagitan namin. Ano? Hindi ba sinabi mo na kung iangat ka namin, gagawin mo? Mahimik ka! Mga hayop kayo! Ninakaw ninyo ang pera at ngayon gusto ninyong isama ako sa inyong pagbagsak. Leandro, pagnakaw ng pondo mula sa mga pangunahing proyekto sa ibang bansa na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Lino, paggagahasa sa mga babaeng empleyado at arbitraryong paggamit ng kapangyarihan upang tanggalin ang mga babaeng empleyado. Iris, Rona, nagtatrabaho kayo sa kumpanya sa loob ng 5 taon. Tumanggap ng mga regalo na nagkakahalaga ng hanggang 60 milyong dolyar. Sa pamamagitan nito, inaanunsyo ko na kayong 4 ay tanggal na. Marlo, ikaw. Sinunog mo ang tulay pagkatapos tumawid. CEO Montclair, lahat ito ay utos ni Marlo. Pinagawa niya kami. Ang babaeng empleyadong iyon ay halatang hinaras niya. Tinakpan ko lang siya. Inosente ako. Oo. Ang pondo sa konstruksyon sa ibang bansa.
Ninakaw niya ang 100 milyon. Kalokohan. Kuya, totoo ba ang sinabi nila? Bro, syempre. Ginawa nila lahat yan. Mga hayop kayo. Malaki ang problema ninyo. At sinasagot mo ako, ang ebidensya mo ay nasa itim at puti, dito mismo. Tigilan mo ang paglilito. Mga guwardiya, itapon ninyo ang 4 na ito. Sinira mo ang kabuhayan ng pamilya ko. Lalaban ako sa'yo. Tulong! Paghiwalayin ang 4 na ito. Ginawang gulo ang pulong. Nakakahiya. Opo. Marlo, okay ka lang ba? Marco, wala talaga akong kinalaman dito, bro. Pinagtripan nila ako. Oo, pinagtripan ako. Kailangan maniwala ka sa akin. Siyempre naniniwala ako sa iyo, Marlo. Kung hindi, hindi ko ibibigay sa iyo ang kumpanya. At. Tanga, kapag nakuha ko na ang kumpanya, ipapakita ko sa iyo. Marlo, ito ang kasunduan sa paglipat ng equity ng grupo. Mula ngayon, opisyal ko na itong ibinibigay sa iyo. Ipinapahayag ko na mula ngayon, ang CEO ng kumpanya ay ang kapatid ko. Marlo, gusto mong magsalita sa lahat? Si. Ipinapahayag ko, Rivers Holdings Group ay opisyal ng pinalitan ng pangalan na Montclair Global Consortium. Ikaw ngayon, lumayas ka na. Ganoon ba? Nakita iyon ng lahat. Katatapos ko lang magtanggal ng 4 na tao na mga masasamang elemento na nananakit sa kumpanya. Ngayon, aalisin ko rin ang utak sa likod nila. Ano? May iba pang nasa likod nito. Kaya pala sila nagkakaganyan ng ganito katagal. Ang payong na nagpoprotekta sa kanila ay kailangan talagang sirain. Ang payong na nasa likod ng lahat ay si Marco. Ito ang mga ebidensya ni Marco at ng 4 na iyon ng pagnanakaw ng pera. Narito ang ebidensya. Hindi ba dapat umalis ka na? Inilipat ko sa iyo ang kumpanya ng may mabuting loob at ito ang ganti mo sa akin? Ano? Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Pagdating sa katarungan, walang pagpipilian. Katarungan o kita? Mahalaga ba yon? Ang panalo? Lahat. Sa alinmang paraan, ikaw ang naapi. Nasira ang reputasyon mo at akin ang kumpanya. Kahit ikaw ang totoong Marco, ano ang magagawa mo laban sa akin ngayon? Wala ka nang natitira. Ganoon ba? Siyempre, alam mo ba kung gaano katagal akong nagpaplano para sa posisyong ito? Para makuha ang Rivers Holdings Group, hindi Montclair Global Consortium. Gagawin ko ang lahat. Sa simula, madali ko sanang nakuhang muli ang kumpanya. Ngunit ang tao ay nagbabalak. Ang Diyos ang nagtatakda. Ikaw, walang kwentang tao, nagpakita ka at nakaabala muli. Kaya sinasabi mo, ang pagkawala ko noong nakaraan ay may kinalaman sa iyo? Iyon ba? Huwag mo akong loko. Wala akong sasabihin sa iyo. Basta, nakuha ko na lahat ng gusto ko. Lahat. Wala kang pagkakataon na ibalik ang sitwasyon. Kung gusto mo pang bumalik sa kumpanya, tanungin mo ang mga shareholder. Mayroon bang handang tumulong sa iyo? Ha? Sino man? Wala. Marco? Tapos ka na. Talunan ka na ngayon. Tama ka. Ang problema lang ay mahina ang paningin mo. Paano kung tingnan mo kung ano talaga ang sinasabi nito? Hindi ito kontrata. Niloko mo ako. Ang unang pahina ng kontratang ito, walang kahit anong opisyal na selyo ko. Kaya, hindi ito valid. Itong ikalawang pahina, yung kakapirma lang natin. Nakasulat dito ang pag-amin mo, malinaw na malinaw. Lahat, tingnan nyo mabuti.
Ang kumpanya ay hindi gumagana ng maayos sa nakaraang 2 taon. Iniisip ng lahat, kasalanan ko raw bilang pinuno ng kumpanya. Pero sa totoo lang, ang tunay na salot ay ang bastard na si Marlo Yung, nagpoprotekta sa mga gulo-gulo. Siya rin, sa loob lang ng 3 taon, umabot ng 1 bilyon ang kanyang ninakaw. 1 bilyon niloloko mo ba ako? Tingnan niyo mabuti, ito ang kanyang pag-amin. 1 bilyon. Mas masama pa itong tao sa hayop. Nagtataka ako kung bakit ang pagbaba ng pinansyal ng kumpanya ay sobrang grabe kamakailan. Ang magnanakaw. Lumabas ka sa kumpanya. Paano mo nagawa ito? Magkapatid tayo. Paano mo ako magaganyan? Kapatid, kung magkapatid tayo, sino ang pumirma ng kontrata at sinubukan akong paalisin sa kumpanya? At gusto pa akong patayin? Ako? Nagsisisi ka na ba ngayon? Nay desperado? Sasabihin ko sa iyo, karapat-dapat ka sa lahat ng ito at malayo pa ito sa sapat. Ang iyong mga kasalanan ay higit pa rito. Kapag nahanap ko na ang ebidensya, ipapadala kita sa impyerno. Hindi ka si Marco. Si Marco ay hindi maglalakas loob na kausapin ako ng ganito. Sino ka ba talaga? Kapag pumunta ka sa impyerno, sasabihin ko sa iyo. Pakawalan mo ako. Jocelyn, nasa bahay ka ba? Kailangan kitang kausapin. Kumusta? Ito ang package mo. Pirmahan mo ito. Package? Wala akong in-order. Tatanggap. Marco, tugma ang litrato sa iyo. Ikaw talaga. Walang duda. Isang patay na tao. Bakit makikialam sa mga gawain ng buhay? Patay na siya. Takbo. Takbo. Walang kwenta. Hindi kaya pumatay ng isang tao. Kailangan kong gawin ito mismo. Paano naging siya? Ang pumatay kay Marco ay... Marco? Anong tinitingnan mo? Bunso, hindi ko inakala na ang pumatay sa iyo ay ang taong pinakamamahal mo. Itinago niya ito ng malalim. Marco? Ano ang tinitingnan mo? Cartoon lang. Bakit ka kinakabahan? Isang cartoon. Sa likod ng videotape na ito, cartoon talaga ito. Sino ang nagpadala nito? Iyong episode lang na gusto ko. Panoorin natin mula sa simula. Maayos naman ang TV. Bakit bigla na lang nasira? Sandali, titingnan ko. Nilalaman na sumisira sa sarili. Ano ang nangyayari? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Patay na si Marco. Sino ka? Naku, Bakit may dugo sa kumot? Baka naman.
Marco, anong ginagawa mo? Wala, naglalaba lang ng damit. Ang paglalaba, mahirap na trabaho iyan. Paano kita hahayaang mag-isa kang gumawa niyan? Iwan mo na lang sa mga katulong. Hindi na kailangan. Ako na mismo ang gumagawa niyan sa loob ng maraming taon. Marco, nakita ko lang ang dugo sa kumot. Ano bang nangyayari? Marco, ikaw ba ay nagtatago ng isang bagay sa akin? Ikaw ba? Nagtatago ng isang bagay sa akin? Sa totoo lang, kagabi pagkatapos mong makatulog, gusto kitang gawan ng masustansyang pagkain. Hindi ko inaasahan na masugatan ang kamay ko. Nahihiya akong sabihin sa iyo. Sino ang mag-aakala? Ako na malalaman mo rin ngayon. Labada, bakit mo iyon pinag-aalala? Iwan mo na lang sa kasambahay. Teka, hayaan mo akong gamutin ang sugat mo. Ikaw ba nagtatago ng isang bagay sa akin? Hindi ko kilala ang lalaking iyon. Pakiramdam ko, hindi ko pa siya nakita sa villa dati. Kulang kami sa tauhan nitong mga nakaraang araw, kaya kumuha ako ng mga bagong tao. Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka at alagaan ang maruruming damit na iniwan ng amo sa banyo. Opo, ma'am. Siya nga pala, lalabas ako sandali para sa prenatal check-up. Saka hayaan mo akong sumama sa iyo. Hindi talaga ako komportable na mag-isa kang pumunta. Sasama sa akin ang kasambahay. Kakapasok mo lang sa kumpanya, kaya marami kang gagawin. Kapag natapos na ako sa trabaho, maglalaan ako ng mas maraming oras sa iyo. Ilang beses ko nang pinanood ang mga video. Sa study ni Jocelyn, dapat mayroon pang ebidensya na nagpapatunay siya ang pumatay sa kapatid ko. Ang kulit mo. Pinaakyat mo ako sa lahat ng lugar. Bantayan mo siya ng mas mahigpit simula ngayon. Huwag papasukin ang kung sino-sino sa loob. Anong nangyayari? Wala akong alam. Bigla na lang nabasag ang florera. Tama na. Ang sunga mo. Linisin mo yan ngayon. Si Marco ay tila may hinahanap. Talaga? May nakita ba siya? Oh, hindi ba siya nawalan ng memorya? Nagkukunwari siya sa ating lahat para lang makahanap ng ebidensya. Ma'am, ang USB drive na ito ay nakatakdang magsira ng automatiko pagkatapos ng video. At parang nakita niya. Kung siya man ay multo o hindi, totoo o peke, nagtatago sa atin, anumang kanyang ginagawa, kailangan natin siyang alisin para maiwasan ang gulo sa hinaharap.
Marco, tulog ka na ba? Halika rito. Dahil madali siyang na-inlove, akala ko may naisip siya. Pero ngayon, mukhang bobo lang siya. Sa kanyang pagtulog, mamatay ng walang sakit. Sobra na yata iyon para sa kanya. Simula nang bumalik si Marco, hindi mo na ako hinahawakan. Tuwing nakikita kitang ganito, nag-aapoy ang pagnanasa ko. Dahil malapit na rin naman siyang mamatay, bago siya mamatay, sa harap niya, gawin natin ulit? Manahimik ka naman. Paano kung hindi gumana ang droga mo at gising pa siya? Gumana man o hindi, malalaman natin kung susubukan. Kita mo? Tulog na tulog siya. Marco, gusto ko talaga na makasama ka. Pero napakakapable mo, naging hadlang ka sa akin. At nagtiwala ako sa iyo sa buong panahon. Hindi mo alam, ang dinadala kong sanggol ay hindi sa iyo. Sa kapatid mo. Marco, mas magaling ka palagi sa akin. Ano? Ang asawa mo, hindi ba ako nakipagtalik sa kanya? At ang kumpanya mo, malapit nang maging akin din. Wala ka kundi isang talunan. Kapatid, ito ang babaeng minahal mo at ang sarili mong dugo. Niloko ka nila, pinagtaksilan ka. At pinatay ka pa ng malupit. Tiyak na umiikot ka sa iyong libingan. Noong nakaraan, sinwerte ka lang. Ngayon, mamamasdan kitang mamatay gamit ang aking mga mata. Pero wag mo akong sisihin. Sarili mo ang sisihin mo. Kapag patay ka na, mababawi ko ang akin. Gawin mo. Multo. Ano ba? Walang kwenta. Wala na ang lalaki. Habulin mo siya ngayon. Pigilan mo siya. Walang kwenta. Wala kang mapigilang tao. Tumigil ka dyan. Tumigil ka dyan. Sino ang taong iyon? Bakit siya mukhang kamukha ni Marco? Baka hindi pa patay. Si Marco? Hindi. Kung sino man siya, hindi ko siya pwedeng ipahamak. Tiyak dito siya tumakbo. Nasaan siya? Huminahon ka. Ang buong villa ay pinalibutan ng ating mga tao. Hindi sila makakatakas. Mamaya at makikita rin natin sila. Papunta na sila. Lumabas ka. Doon sa baba? Tara na.
Kailangan na nating umalis dito. Sandali. Sino ka ba talaga? Ate? Kahit alam mong ako si Marco, hindi pa rin patunay na ikaw, si Marco. Noong bata tayo, naghiwalay ang mga magulang natin. Pinaglaro tayo ni nanay ng bato o papel gunting. Sabi niya, ang mananalo ang sasama sa isa sa atin. Talo ako. Marco, ikaw nga talaga. Buhay ka pa. Pasensya na. Ang ate mo ay huli na. Ang dami mong pinagdaanan sa mga taong ito. Sa lahat ng mga taon na ito, hinahanap kita at si nanay. Kumusta si nanay? Mabuti ba siya? 3 taon na ang nakalipas. Pumanaw na si nanay. Ano? Hindi kanya nakita. Pinagsisihan niya iyon. Kaya lalo kitang hinanap. Ngayong nakita kitang ligtas at maayos, gumaan ang loob ko. Dahil buhay ka pa, bakit hindi ka nagpakita? Palihim kong inaalam ang katotohanan. Ang USB na iyon ay ipinadala ko sa iyo dahil alam mo na ang totoo. Bakit hindi ka pa kumikilos? Ginawa nila ito sa iyo. Hindi mo ba sila galit? Ang tiyan ni Jocelyn, pagkatapos ng lahat, siya ang nagdadalang tao sa anak ko. Hindi ko lang talaga kaya. Pagkatapos ng lahat, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang bata sa tiyan ni Jocelyn ay hindi sa iyo. Ano? Ang batang iyon ay kay Marlo. Dinruk nila ako at sila mismo ang bumulong sa akin. Gusto nilang kunin ang kumpanya. Noong wala ka, inihawak ko ang kumpanya para sa iyo. At pinapunta ko si Marlo na aminin ang ilang bagay sa sarili niya. Pero malayo pa iyon. Kailangan nating bayaran nila ng mas malaki. May naisip ako. Anong naisip mo? Wala kang kwentang basura, wala kang mahanap na kahit sino. Ikaw ang walang kwenta. Kung hindi ka nagkamali noon, makakasama ba tayo ngayon? Hindi siya mahanap. Kung ganoon, mag-impake ka na ng gamit mo at umalis ka na sa kumpanya. Narinig mo ba ako? Hindi siya mahanap. Lahat kayo, lumayas kayo. Kung ganoon, hanapin ninyo siya, ngayon! Jocelyn, kumalma ka. Masasaktan mo ang sanggol sa iyong tiyan. Siya ang kapatid ko. Mahigit 1 dekada na akong kasama siya. Alam ko siya ng lubos. Sigurado akong mahahanap natin siya. Madaling sabihin. Kung hindi natin siya mahanap, mamamatay tayong dalawa. Jocelyn. Ang babaeng ito, naglakas loob na utos-utusan ako. Kung hindi mo dala ang aking anak, pinatay na kita noon pa. Kapag ipinanganak na ang sanggol at kontrolado ko na ang kumpanya, papatayin kita. Nalinlang ka. Naloko ka. Nag-iisip lang ako kung saan kita hahanapin. Hindi ako makapaniwalang pumasok ka diretsyo. Hindi kita pakakawalan ngayon. Marlo. Mula nung bata pa tayo, palagi kitang pinapaboran. Inalagaan kita at binayaran ang mga utang mo. Nag-ayos ako ng trabaho para sa iyo. Bakit mo ako pinatay? Sagutin mo ako. Sagutin mo ako. Huwag kang lalapit. Lumayo ka. Si Jocelyn ang may gawa lahat. Ikaw, gusto mo ang buhay ko? Habulin mo siya. Huwag mong kunin ang buhay ko. Lumayo ka. Hindi ako nandito para kunin ang buhay mo. Nandito ako para sabihin sa iyo, ang bata sa sinapupunan ni Jocelyn ay hindi sa iyo. Ano? Sinungaling siya sa iyo. Ang batang iyon ay akin. Kapag nakuha na niya ang kumpanya, makumpleto ang kontrol, ikaw ay magiging isang itinapon na piyon. Imposible. Ikaw, nagsisinungaling ka sa akin. Hindi. Huwag mo akong patayin. Patayin mo si Jocelyn.
CEO Montclair, okay ka lang ba? Lumayas ka. Ang kagabi ba ay panaginip lang? Ang babaeng si Jocelyn, naglakas loob na magsinungaling sa akin. Mahal, kapag naalis ni Mommy si Marco, lahat ng ito ay magiging atin. Jocelyn, naglakas loob ka talagang magsinungaling sa akin? Ano ang pinagsinungalingan ko sa iyo? Ang ganitong uri ng pekeng ebidensya at pinaniniwalaan mo? Peke ba o hindi? Alam na alam mo, Jocelyn. Sa tingin mo ba na lagi akong ginagawa ang lahat ng sinasabi mo? At akala mo madali akong lokohin? Sasabihin ko sa iyo, kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, titiyakin kong mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Papatayin kita ng masakit na kamatayan. Marlo, kumalma ka. Pakawalan mo ako. Ang paternity test na ito, saan mo nakuha? Nahanap mo na ba si Marco, pero hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Marlo, ipinagkanulo ko si Marco para sa iyo. Kinamuhian ko siya ng sobra. Paano ako posibleng magkaroon ng anak niya? Lahat ng ginawa ko ay para sa ating anak, ating kinabukasan. Kailangan kang magtiwala sa akin. Kahit magtiwala ako sa iyo, ano ang silbi? Ngayon tayo wala nang magagawa kay Marco. May plano ako. Inayos ko na ang lahat. Bukas, naghahanda ako ng libing. Kaninong libing? Kay Marco. Ipapaniwala ko sa lahat na patay na si Marco. Pagkatapos, ang sanggol sa loob ko ang mag-iisang tagapagmana ng kumpanya. At ikaw, ang hahalili sa kumpanya. Bago iyon, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Ano iyon? Kahit siya ay tao o multo, si Marco dapat mamatay muli. Ang babaeng si Jocelyn, naglakas loob na magsinungaling sa akin. Marco, pinatawag kita ngayon dahil gusto kong makipag-ayos sa iyo. Magkaisa tayo laban sa babaeng si Jocelyn. Makipag-ayos? Ikaw, tulad ko. Mamatay ka na lang. Marco, lumaki tayong magkasama, nagbahagi ng lahat mula noong bata pa tayo, mahigit isang dekada ng pagkakapatiran. Ang mga ginawa ko noon, na nagkasala sa iyo, ay lahat dahil sa babaeng si Jocelyn, na ginamit ang buhay ng aking ina para pilitin ako. Kailangan mo akong paniwalaan. Naniniwala ako sa iyo. Talaga? Ang babaeng si Jocelyn, ahas iyan. Para sa kita, kahit ako, ang kanyang katabi sa kama, hindi niya patawad. Pabayaan ka pa. Marco, natutuwa akong naniniwala ka sa akin. Marco, hayaan mong mag-toast ako para sa iyo. Simula ngayon, ikaw at ako, magkapatid, kalimutan na natin ang away. Ang tanga. Karapat dapat kang mamatay. Natagpuan ko si Marco dito. Pumunta ka agad. Ano ang sinabi mo? Natagpuan mo si Marco? Sino ang dinukot ko? Sino ito? Multo. Bakit mo ako sinusubukang patayin? Sagutin mo ako. Kung tao ka man o multo, ibaba kita ngayon. Itong lalaki sa iyo na, bago siya mamatay,
Bigyan mo siya ng magandang salubong. Walang problema. Marco, pagdating mo sa kabilang buhay, huwag mo akong hanapin. Hanapin mo na lang si Jocelyn. Hindi mo dapat siya ginulo. Maawa ka sa amin, ma'am. Hindi namin sinasadya. Lahat iyon ay gawa ni Marlo. Anong ginagawa mo? Sa tingin ko, sobrang tapang mo. Masyadong matapang. Pinangahas mong kidnapin ang sinuman? Mga walang kwenta. Ano? Hindi mo magawa? Kung gayon, ako na ang gagawa. Baliw ka ba? Milyon ang halaga niya. Hindi mo gusto ang pera? Sinong may sabing hindi? Sisiguraduhin ko na ang mga tauhan ko ay hindi uuwing walang dala. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Si Binibining Rivers, palihim na nagsabi hanggat maalis ka namin, bibigyan niya kami ng isa pang milyon. Hindi. Imposible iyon. Ipinaalam sa amin ni Batang Pangulo Rivers na dumalo sa libing, ngunit hindi sinabi kung kaninong libing ito. Anong nangyayari? Kapag dumating na si Pangulo Rivers, malalaman natin. Libing pala ito ni CEO Montclair. Paano nangyari ito? Ngayon, kailangan kong ipahayag sa lahat ang ilang malungkot na balita. Ang aking fiancé, CEO ng Rivers Holdings Group, si Marco, ay pumanaw na sa kabaong na ito. Nakahimlay ang kanyang katawan. Ilang araw ang nakalipas, si CEO Montclair ay nasa kumpanya pa at nag-aasikaso ng negosyo. Paano naging napakabilis ng pangyayari? Alam kong lahat kayo ay nahihirapang tanggapin ito. Ganoon din ako. Ngunit noong siya ay nawala, malubhana ang kanyang mga sugat. Dahil ayaw niyang mag-alala ang lahat, itinago niya ito. Ngunit ngayong ganito na, hindi na natin ito maitatago. Si CEO Montclair ay bata pa at mahusay. Sa ilang taon, pinamunuan niya ang kumpanya sa mas mataas na antas. Napakalaking kawalan. Totoo. Ngunit huwag kayong mag-alala, lahat. Buntis ako sa anak ni Marco. Ang Rivers Holdings Group ay hindi mawawalan ng tagapagmana. Pansamantala kong pamamahalaan ang kumpanya at palalakhin ang bata. Mabuti at may anak si CEO Montclair, nakatatandang Ginoong Rivers. Kung alam niya sa kabilang buhay, ay makapanatag na siya ngayon. Nagsisinungaling siya. Paano naging posible iyon? Imposible. Nagsisinungaling siya. Multo. Ano ba yan? Malinaw na siya si CEO Montclair. Hindi ba patay na si CEO Montclair? Sa loob ng kabaong. Sino ang nasa loob? Anong nangyayari? Imposible yan. Paano ka nandito? Maaaring ang walang kwentang Marlo? Nalinlang ang lahat ng babaeng ito. Binabalak niya ako habang ginaganap ang aking libing para pumalit sa akin. Sayang, handa ako. Nabigo ang iyong plano. Ano? Batang Pangulo Rivers? Sinubukan patayin si CEO Montclair? Magkalapit sina CEO Montclair at Batang Pangulo Rivers matapos pumanaw si nakatatandang Ginoong Rivers. Si CEO Montclair ay tumutulong kay Batang Pangulo Rivers na pamahalaan ang kumpanya. Paano niya ito nagawa? Huwag kayong maniwala sa kanya. Lahat. Impostor siya. Ang kanyang layunin ay nasakupin ang Rivers Holdings Group. Impostor? Tingnan na lang natin. Mukhang totoo ang video na ito. Sinabi ni Binibining Rivers na walang iwanang buhay. Paano ito nangyari? Batang Pangulo Rivers, ngayon ay dapat mong bigyan kami ng makatwirang paliwanag. Hindi, gawa-gawa lang ang mga ito. Impostor siya. Dahil, sinasabi mong impostor ako. Naglakas loob ka ba buksan ang kabaong at hayaan ang lahat na makita kung sino talaga ang nasa loob? Sino ba talaga ang nasa loob? Oo, buksan na lang natin ang kabaong at tingnan. Batang Pangulo Rivers, sinabi mong patay na si CEO Montclair pero siya ay nakatayo doon sa harapan natin. Ang mga salita mo,
mahirap para sa amin paniwalaan. Gusto naming makita siyang buhay o makita ang kanyang bangkay. Dahil hindi mo mabuksan, baka ang kabaong na ito ay walang laman. Oo! Buksan mo na! Buksan mo na. Patay na si CEO Montclair at selyado ang kabaong. Gusto mo pa bang dungisan ng patay? Kayong lahat ay sumunod sa aking ama. Itinayo ang negosyong ito mula sa wala. Nasaksihan ninyo akong lumaki. Sa inyong mga puso, sa tingin ba ninyo na ako, si Jocelyn, ay gagawa ng ganoon? Batang Pangulo Rivers, hindi naman sa hindi ka naming pinagkakatiwalaan. Ngunit kung buhay man o patay si CEO Montclair, ay nakakaapekto sa interes ng Rivers Holdings Group. Sa isang kabaong lang, paano ka namin maniniwala? Si Marco ang pinakamamahal ko. Hinding-hindi ko hahayaang may mang-insulto sa kanyang bangkay. Sumusumpa ako sa pangalan ng aking ama. Sa kabaong na ito, naroroon ang kanyang bangkay. Kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, maaari kong ibigay ang sertipiko ng kamatayan. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit hinding-hindi ko hahayaang may magpanggap na bangkay ni Marco at magdulot ng anumang banta sa aking Rivers Holdings Group. Mga gwardiya, itapon ninyo siya. Sandali. Sapat na ang usapan para mapatunayan kung totoo. Buksan mo na lang at tingnan. Teka lang. Ang magkakapareho, sobrang magkakapareho, eksaktong magkapareho sila. Paano naman magkakaroon ng dalawang tao sa mundong ito na eksaktong magkamukha? Sino ba talaga ang totoong CEO Montclair? Imposible. Posible kaya? May nangyari ba talaga kay Marco? Ang pakiramdam ng pagkamatay ba'y nagpapawala ng pag-asa? Masakit ba? Ang tapang mo. Di patayin mo ako. Alam kong ayaw mong mamatay. Relax lang. Hindi kita papatayin. Kung tutuusin, ang pagpatay ay labag sa batas. Hindi ba? Kalbuhin siya at pigilan ang pagdurugo. Huwag siyang hayaang mamatay. Kailangan ko pa siyang buhay. Ngayon, bukas na ang kabaong. Narito si Marco na nakahiga. Ikaw ay isang impostor. Ano pa ang sasabihin mo? Buti naman, ligtas si Marco. Ang mga buhay ay pwedeng makipagtalo, pero ang mga patay ay hindi makapagsalita. Gumawa ka lang ng bangkay ng basta-basta, pinalitan para kamukha ko, at akala mo maloloko mo ang lahat. Sobrang naive niyan. Ibig mong sabihin ginawa kong peke ang bangkay? Totoo man o peke, gawin natin ang isang pagsubok para malaman natin. Magpa-test ka na. Malalaman natin. Sa puntong ito, nagbibigay ka pa ng dahilan? Ano ba talaga ang layunin mo? Ako, gusto ko lang na lahat makita ang katotohanan ng malinaw. Ang katotohanan ay patay na si Marco. Puwersahang buksan ang kabaong ay kawalan ng respeto sa namatayan. At ngayon, gusto mo pang itest ang katawan? Gusto mo pa bang lapastanganin ang bangkay? Oh, ang totoong CEO Montclair ay nakahiga diyan. Kailangan pa ba ng mas maraming test? Pero ang nakatayo rito ay CEO Montclair din. CEO Montclair din. Ito ay isang buhay na tao. Paano siya magiging peke? Kahit na, iisa lang ang totoong CEO Montclair. Gawin natin ang test. Kung hindi, walang makakampante. Mga tanga, pinapayagan nyo lang siya na utuin kayo? Mahal ko si Marco sa loob ng 5 taon. Nasa tabi ko siya, araw at gabi. Ako ay buntis sa kanyang anak. Higit sa kanino man, alam ko na sa loob ng kabaong na ito ay ang katawan ni Marco. Kung totoo ang katawan na ito, ako ang peke. Pero sa kasal ilang araw ang nakalipas, napatunayan ko na ang aking pagkatao. Si CEO Montclair ay nagpatunay ng kanyang sariling DNA sa kasal at inilantad ang mga kasinungalingan ng kanyang sariling ama, kahit ang iris scan ay pumasa ng matagumpay. Kung ang CEO Montclair na nasa harapan natin ay totoo, ang nasa kabaong ay tiyak na peke. Kaya, naglakas loob ka bang magpa-test? Patunayan kung totoo ang katawan. Ano bang hindi ko magagawa? Wala akong itinatago. Tungkol sa'yo, pumunta ka sa libing para gumawa ng gulo. Pinahiya mo si Marco sa harap ng lahat.
Hindi ito basta-basta mapapalampas. Ano ang gusto mo? Kung ang tao sa loob ng kabaong ay talagang katawan ni Marco, kailangan mong lumuhod sa akin at kay Marco, yumuko at humingi ng tawad, at pagkatapos ay mawala sa paningin ko magpakailanman. Sige, tanggap ko. Pero kung ako ang totoo, gusto ko ikaw at ang iyong anak na hindi pa pinapanganak ay tuluyang isuko ang lahat ng karapatan sa mana sa Rivers Holdings Group. Tapos, Teka, kung ito man ay ikaw o ako, pareho maaring peke. Kailangan natin ng pangatlong partido na maging patas at walang kinikilingan. Ako na. Peke! Ang resulta ng test ay darating sa kalahating oras. Sa isa pang kalahating oras, ipapaalam ko sa lahat kung sino ka talaga. Ang totoo hindi maaaring pekehin. Ang peke, hindi maaaring maging totoo. Makikita natin. Kahit ano pa man ngayon, makukuha ko ang kontrol ng kumpanya. Kahit hindi kita mapatay, ipaparamdam ko sa'yo na mas mabuti pang patay ka na. Ang resulta ng test. Peke! Hindi ako makapaghintay na makita kang lumuhod at yumukod sa akin. Minamahal kong mga kababaihan at kalalakihan, ang ulat ng pagsusuri ay nagsasabi na, ang taong nasa kabaong ay si Marco. Parang ang taong nakatayo sa harapan natin ay isang ganap na peke. Mukha pa siyang kawangis ni CEO Montclair. Pinagplano ba ito? May masamang layunin ng taong ito. Ang huling pagkawala ni CEO Montclair ay tiyak na gawa niya. Tawagin ang pulis. Hulihin siya. Mamamatay tao. Peke, ngayon, lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa katawan ni Marco. Talagang binago mo ang ulat. Ang taong ito ay hindi maaaring si Marco. Kaya mo bang subukan muli? Sa tingin ko talaga, hindi ka susuko hanggang huli na. Sige, sumasang-ayon ako. Sabihin mo kung ano ang susuriin. Ngayong pagkakataon, susuriin natin ito sa mismong lugar. Mga bakas ng daliri. Matapos ang aking pagsusuri ng mga bakas ng daliri, ang taong nasa kabaong ay tunay na si G. Marco. Alam ko kung sino ka. Hinihintay ko na ang sandaling ito. Ilalantad kita sa publiko at iiwan kang wala. Marco. Lahat, panoorin ninyo ng mabuti. Hindi siya si Marco. Hindi nga siya lalaki. Siya ay kambal, na kapatid na babae ni Marco. Marco. Siya si Marco, ang nakatatandang kambal na kapatid na babae. Marco. Ano? Hindi ko akalaing babae siya. Kailan nagkaroon si CEO Montclair ng kambal na kapatid? At hindi namin alam? Dahil lang kamukhang kamukha niya si CEO Montclair, niloko niya kaming lahat. Marco, nainggit ka dahil nakuha ni Marco ang Rivers Holdings Group, kaya mo siya pinatay. Tapos nagtago ka sa tabi ko at kinuha mo ang kontrol ng Rivers Holdings Group. Gusto mo ring alisin ako at ang anak sa aking sinapupunan? Kaya mo ako pinaratangan ng pagpatay kay Marco. Hindi kita hahayaang makatakas. Ano? Hindi ako makapaniwala na ganito pala ang totoo. Masyado itong malupit. Ang puso ng babae ay pinakamandaragit. Hindi niya pinatawad kahit sarili niyang kapatid. Nakakaawa si CEO Montclair. Buti na lang, si Batang Pangulo Rivers ang nagprotekta sa kanya. Gusto kong ipaghiganti si Marco, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kaya kinailangan kong ilantad ang iyong pagkatao sa harap ng lahat at ipasa mo ang kontrol ng Rivers Holdings Group. Marco, dahil hindi ikaw si CEO Montclair, dapat mong ibigay ang kontrol ng Rivers Holdings Group. Ang Rivers Holdings Group ay ang buhay na gawa ni nakatatandang Ginoong Rivers. Paano ito mapupunta sa kamay ng isang tulad mong dayuhan? Dalhin mo sa akin ang mga dokumento. Marco, ang kasunduan sa paglipat ng bahagi, dapat mong pirmahan ito. Pirmahan mo. Hindi ko pipirmahan ang kasunduang ito. Hanggang sa bumalik si Marco, dapat kong ingatan ang kumpanya para sa kanya. Patay na si Marco. Pinatay mo sa sarili mong kamay. Hindi mo ba naaalala? Tigil.
Tigil! Jocelyn, matagal na tayong hindi nagkita. Imposible to. Ikaw, patay ka na. Paano ka nakabalik? May isa pang CEO Montclair ngayon. Lalaki ba siya o multo? Ang nasa loob ng kabaong. Sino ba talaga yan? Peke ang tao sa kabaong. Peke rin ako. Ang kapatid ko lang na si Marco. Siya ang totoo. Jocelyn, hindi mo inaasahan ito, di ba? Ang lalaking pinatay mo gamit ang sarili mong mga kamay. Talagang bumalik na buhay. Imposible to. Patay ka na. Pinatay ng kapatid mong babae. Jocelyn, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ipinapatay mo ang kapatid ko. Kumuha ka ng kahit anong bangkay. Binihisan mo para kamukha ko, para kontrolin ang kumpanya. Sayang, marami kang naiwang bakas. Siya iyon. Namatay ang anak ko sa aksidente sa sasakyan 2 linggo na ang nakalipas. Lumapit sa akin ang babaeng ito. May dalang 30,000 dolyar para bilhin ang bangkay ng anak ko. Anak. Hindi ko alam na ang malupit na babae ay gagawin kang ganito. Pasensya na talaga. Hindi ito totoo. Marco, ikaw ang pag-ibig ng buhay ko. Paano kita masasaktan? Nagsisinungaling ka pa rin. Maliwanag na isa siyang mamamatay tao. Pinanood ka naming lumaki? Hindi namin akalain na magiging ganito ka kasama. Walang patawad para sa kita. Hindi ito totoo. Totoo iyon. Ginawa niya. Pinantaan niya ako. Siya yun. Binantaan niya ako. Puta, tigilan mo na ang pagsisinungaling. Marlo, si Marco ay palaging mas mahusay kaysa sa iyo mula noong bata pa tayo. Hindi mo siya kayang pantayan. Nagseselos ka sa talento niya. Nagseselos ka dahil nakuha niya ako. Nakuha ang Rivers Holdings Group. Kaya binantaan mo ako para pilitin akong patayin siya kasama ka. Huwag mo akong ibintang. Ikaw ang nanloko sa akin. Nag-claim kang buntis ka sa anak ko. Hanggat tinulungan kita na alisin si Marco, ibibigay mo sa akin ang kumpanya. Hindi totoo iyan. Nagsisinungaling siya. Marco, pasensya na. Hindi dapat kita pinagtaksilan. Ngunit sa lahat ng mga taon na ito, ang aking nararamdaman para sa iyo ay totoo. Kung hindi dahil kay Marlo, binantaan niya ako tungkol sa ating relasyon. Hindi sana kita nilabanan. Puta, kahit nasa bingit ng kamatayan, gusto mo pa ring isama ang anak ko sa iyong pagbagsak. Ikaw ang nangakit sa anak ko. Ginamit mo ang anak ko. Babaeng mapanakit. Kung hindi dahil sa iyo, paano napunta ang anak ko sa ganitong kalagayan? Anak, sino ang pumalo sa iyo ng ganito? Masakit ba? Anak. Marco, hindi ka sinaktan ng anak ko. Ako ang gumawa ng lahat. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Ilabas mo sa akin ang galit mo. Ina, pasensya na. Mali ako simula pa lang. Pasensya na, Ina. Anak ko, Jocelyn, ngayong nakikita mo ang eksenang ito, nasiyahan ka na ba? Jocelyn, noong una, ikaw ang buong mundo ko. Upang maging karapat-dapat sa iyo, nagsumikap ako ng husto. Bakit mo ito ginawa sa akin? Tama na. Hindi kita minahal. Ngayon nagmamakaawa ka parang aso. Nakakasuka lang.
Wala ka ng iba kundi ang anak sa labas ng isang lasenggo. Paano ka makakapantay sa akin? Imposible. Hindi ka ganyan dati. Makinig ka. Hindi lang kita mahal, kundi galit ako sa'yo, hanggang sa kaibuturan. Kung hindi dahil sa pagdating mo at pagligtas sa kumpanya, paano pa kaya nabuhay ang buhay ko sa anino mo? Paano pa kaya si tatay ay ikaw lang ang nakikita at hindi ako? Ang pagdating mo ay walang hirap na sumira lahat ng pagsisikap ko. Mas gugustuhin ko pang malugi ang kumpanya kaysa sa dumating ka. Kaya nakipagsabwatan ka kay Marlo para patayin ako, hindi ba? Oo, sayang at hindi ka namatay. Marco, bakit hindi ka nalang mamatay? Bakit mo ako hinahantong parang multo sa mundong ito? Jocelyn. Tama na. Makasarili at narsisistiko kang baliw. Ang pamilya ng kapatid ko ay napaka-ordinaryo. Pero binigyan kanya ng lahat ng pagmamahal niya. At ikaw, sarili mo lang ang inaalala mo. Nag-overtime siya ng 1 buwan kahit masakit ang tiyan at hindi niya magawang gumastos sa gamot. Nagtipid siya para lang maipon ang sobrang laking bride price na hinihingi mo. Nang malaman niyang pakakasalan ka niya, sobrang saya niya parang tanga. Hinanap niya ang buong lungsod ng kanlungan para mahanap ang wedding dress na gusto mo. Ibinigay niya sa iyo ang lahat. At ikaw, sarili mo lang ang nakikita mo. At ang kapatid ko ay napaka-ordinaryo, pero ibinigay niya ang lahat para sa pag-ibig. At ikaw, walang konsensya, tinira mo ang pagmamahal niya at gusto mo pa ang buhay niya. Sa tingin mo napakadangal mo na walang duming dumidikit sa iyo? Siya, kung ganoon, ipapabilin kita sa natitira mong buhay na magsisi sa kulungan. Ayokong pumunta sa kulungan. Ayokong makulong. Pakiusap, iligtas mo ako. Sige, bit-bit ko pa ang anak mo. Tingnan mo. Ito ang anak mo. Piniki mo ang paternity test na ito. Ang sanggol na dinadala mo ay hindi sa kapatid ko. Sa panahong ganito, hanggang kailan ka magsisinungaling sa kanya? Nakikiusap ako. Mali ako. Inaamin ko. Marco, hindi ko alam na ang dami mong ginawa para sa akin. Basta, hindi mo ako ikukulong. Kaya ko makapagsimulang muli sa iyo. Maawa ka. Ayaw mong mawalan ng ina ang anak natin, di ba? Hindi ka ba natatakot na kunin ko ang iyong kumpanya? Ang kumpanya? Ibibigay ko sa iyo ang kumpanya. Basta huwag mo akong ipakulong. Ibibigay ko ang lahat. Alang-alang sa kung ano ang dati nating meron. Alang-alang sa bata. Alang-alang sa aking ama na ibinigay sa iyo ang kumpanya. Pakiusap, palayain mo ako ngayong 1 beses, okay? Ang iyong ama ay humiling sa akin bago siya namatay. Naalagaan kang mabuti. Marco, pinatawad mo ba ako? Marco, napakatanga mo. Nakakatawa ka. Kahit mamatay ako. Isasama kita sa impyerno. Marco, Gusto mo ba akong patayin? Hindi ka rin makakawala ng madali. Jocelyn, Marco. Ano ang problema? Ambulansya! Tawagan ng ambulansya! Bilis! Marco, kung mamatay ako... Jocelyn. Ayos lang. Hindi ka mamamatay. Ililigtas ka ni Jocelyn. Magiging maayos ka. Jocelyn. Sa mga taon, nawala ka, but siya ang aking ilaw. Kaya... Ilaw mo? Talaga bang nakikita mo ako bilang iyong ilaw? Sino naman ang ilaw ko? Ikaw. Itinulak ninyo ako sa kamatayan. Ikaw, at kayong lahat. Kasalanan ninyo lahat. Itinulak ninyo ako sa kamatayan. May patay na. May patay na. Buti nga. Nararapat sa kanya. Marco.
Hindi epektibo ang pagsasalita, ha? Sinabihan kitang kumilos ng maayos. Papatayin kita sa pamamagitan ng pambubugbog. Tay, wag mo akong si Nanay at si Jocelyn. Nanay, Jocelyn, wag ninyo akong iwan. Kung nakabalik ako ng mas maaga, magbabago kaya ang mga bagay. Wala nang ayos ito. Marco, huwag kang mamatay. Jocelyn, huwag mo akong iwan. Jocelyn, sa pagkakataong ito, hindi na kita iiwan muli. Marco. Ate, magkahiwalay na tayo sa lahat ng mga taon na ito. Pero nagtanong-tanong ako tungkol sa'yo at kay nanay. Gusto ko, maging isang taong may kakayahan para protektahan kayo ni nanay. Pero nabigo ako. Kahit ngayon, pinoprotektahan pa rin ako ng aking ate. Huwag mong sabihin iyan. Sapat na ang ginawa mo. Tigilan mo na. Malapit na ang ambulansya. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Nawala na si nanay. Hindi ko kayang mawala ka rin. Ate, salamat sa mga taong ito sa hindi mo pagsuko sa akin. Sa lagi mong pagprotekta sa akin. Salamat. Marco. Ambulansya. Dalhin siya sa ospital ngayon. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Nanay, ayaw kong pumunta sa kulungan. Nanay, iligtas mo ako. Tulungan mo ako. Huwag mo siyang dalhin. Inosente siya. Ako ang gumawa ng lahat. Ako na lang ang arestuhin. Huwag. Nanay, iligtas mo ako. Marco, huwag kang masyadong mayabang. Matapos ang lahat ng ginawa mo, nawala pa rin sa'yo ang lahat. Hindi makakaligtas ang anak ko. Ang kapatid mo rin ay hindi mabubuhay. Sumpa, karapat-dapat kang mag-isa. Karapat-dapat ka. Nanay, kung nakikinig ka mula sa langit, bantayan mo ang kapatid ko at tulungan siyang magising ng ligtas. Bunso, gising ka na. Nasaan si Jocelyn? Nasaan si Jocelyn? Jocelyn, patay na siya. Alam ko na. Hindi niya tatanggapin ang pagkatalo. Sayang lang ang batang hindi pa isinisilang. Pagkatapos ng pagsusuri, ang bata sa sinapupunan ni Jocelyn ay kay Marco nga. Ang batang iyon ay kay Marlo. Nasa bilangguan siya at nabaliw na. Habang nasa koma ka nitong mga nakaraang araw, pinamahalaan ko ang kumpanya para sa iyo. Malaki ang Rivers Holdings Group. Hindi ito pwedeng walang leader. Gumaling ka agad. Kahit wala na si Jocelyn, dapat mong alagaan ang legadong pinaghirapan niya. Matapos ang lahat ng pagsisikap, ganap ko nang nakuha ang Rivers Holdings Group. Ate, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Dapat mong pasalamatan ang sarili mo. Hindi ka sumuko.